Hello Pisces, welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng mystical cards para sa mga Pisces? Inspiration. Maging kalma, positibo, at saka balanse para hindi lang ikaw yung magiging inspired, kundi yung mga tao din na nasa paligid mo. Ngayon naman guys, kukuha tayo ng tarot cards at saka mamaya isang gemstone para alam natin kung ano yung paparating or advice. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. King of Wands, the Chariot in reverse at the Sun. Sa mga cards mo ipinapakita yung pagiging determinado mo, lakas ng loob at saka ambisyon. Kaya lang, parang hindi mo alam kung ano talaga yung direksyon na tatahakin mo sa buhay. Kung sa career man yan or love life. At saka, imbis na negatibo yung isipin mo sa magiging resulta, isipin mo yung positive na yung mga bawat ginagawa mo or decision, lalo na kung tama ito at makakabuti sa kapwa mo at lalo na sa iyo, ay merong potensyal na tagumpay. Huwag kang magpaka-negatibo kasi pabor sa iyo yung kapalaran. Sa career at business, malaking tulong yung naisishare na experience sa'yo ng ibang tao. At saka guys, sa career or business, kailangan ng patience. Yung proseso ng tagumpay mo nilalakad, hindi tinatakbo. At para sa ilan na naghahanap ka ng trabaho, merong good news na darating sa buhay mo na mas magbibigay sa'yo ng tagumpay. Kaya hindi mo kailangan mawalan ng pag-asa. Sa mga single naman, ang ilan sa inyo magiging interesado ka sa mas older sa iyo. At itong potential person na ito, hindi siya nagmamadali. Gusto kanyang kilalanin ng maigi bago magkaroon ng relasyon. Hindi katulad ng mga nakarelasyon mo sa nakaraan, itong potential person na ito ang mas magbibigay sa'yo ng matagalan na relasyon at mature. Ang bato mo ay may halong brown kaya tiger's eye. Patungkol ito sa sa financial, wealth, abundance, prosperity, at saka protection and healing. At saka huwag magpaka-focus masyado sa tensyon. Sa mga nasa relationship naman, ang advice ng mga cards ay kailangan maging mature kayo ng person mo sa bawat sitwasyon na kinakaharap. Ang ilan sa inyo ina-apply nyo talaga to sa relasyon. Kaya stable at may long term ang relasyon nyo ng person mo. At saka katulad ng sinabi ng bato kanina na kailangan ng slow down. Hindi kailangan sumusugod agad sa gera. Kailangan pakalmahin mo muna yung sitwasyon. Nakadalawang cards ka na sa patience na kailangan i-apply mo to sa buhay mo. Maybe ang ilan sa inyo mahirap pakisamahan yung person mo dahil na rin sa attitude niya. Pwedeng seloso siya or selosa, mapaghinala or mabilis uminit yung ulo. Ito muna yung alamin natin, resilience. Kung ano man yung mga challenges na kinakaharap mo ngayon, ay malalagpasan mo ito. Lakasan mo yung loob mo at saka magtiwala sa sarili
Ang ganda naman ng card na ito. At saka sa mga nasa relationship ay i-enjoy niyo yung time niyo together ng person mo. Huwag magpaka-focus sa mga kahinaan o kaya problems. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, gustong-gusto ng person mo yung karakter na meron ka. Kasi masiyahin ka, madali kang kausap, kaya mas lalong naiengganyo yung person mo na yung relasyon nyo ay maging stable, may pagkakaisa at happy. Ang ilan sa inyo gusto na ng person mo na magsama kayo or magkaroon na ng sariling pamilya. Queen of Swords, Page of Pentacles at Page of Cups. Mukhang kahit papano nakokonekta na sa iyo yung mga messages na ang ibig sabihin nito ay stability, growth, at saka yung pinapangalagaan mo yung mga bagay na gusto mo or meron ka. At saka mature ka na rin sa sitwasyon na to kasi ang ilan sa inyo nagpaplano ka na at saka mas nai-excite ka sa direksyon na tinatahak mo ngayon. May person kang makikilala or kaibigan mo na marunong mag-budget na may matututunan ka sa kanya. Ang ilan sa inyo sa financial, magaan yung dating sa iyo. Kaya lang, parang konti lang naman yung napupunta sa iyo. Or natitira. Kaya ang ilan sa inyo, medyo nahihirapan kang magbalanse. Ang ilan sa inyo, meron kang paggagamitan ng financial. Mas makakatulong kung lahat nakaplano at alam mo yung ginagawa mo. Kailangan ng patience at saka yung maging updated kasi yung mga paghihirap mo magiging maganda yung resulta. Sa mga single, merong potential person na gustong-gusto na yung bang magkaroon ng connection sa iyo. At saka crush ka talaga nung potential person. Maybe, pinapractice niya na kung paano mag-send ng message sa iyo or tatawagan ka niya. At itong potential person, bigla ka na lang niyang naiisip. Yung nakikita ka niya kahit saan. Kahit sa panaginip niya. At saka itong potential person ay willing siya na mag-effort at pangalagaan kung ano yung relasyon na bubuuin. Ang advice ng Rhodonite ay kapag nagdesisyon, hindi kailangan magmadali. At saka meron kang madidiskubre sa sarili mo na meron ka palang talent na pwede mong magamit or pagkakitaan. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, dalawang cards na ang nagsasabi na may pagka-immature ang person mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nawawala yung kinang ng relationship nyo. At ang advice ng mga cards, ibalik yung dating sigla ng relasyon. Kailangan pareho kayong mag-adjust para yung relationship nyo hindi matapos agad. Ang ilan naman na nasa relationship, tanungin mong maigi yung person mo kung gusto nyo na ba talagang magkaroon ng next step ang relasyon. Hindi pwedeng padalos-dalos. The path. Ang ibig sabihin nito ay meron kang desisyon na gagawin pero hindi mo ito matuloy-tuloy. Kasi ang gusto mo yung makakabuti or positive decision ang magagawa mo. Ang ilan na nasa relationship, nakadalawang cards ka na may posibilidad na magkaroon kayo ng baby ng person mo. At saka single ka man or nasa relationship, isa sa inyo ng person ang malambing. The Empress, Ten of Cups at Five of Wands in reverse.
Positive itong mga cards mo na ang ibig sabihin, magkakaroon ng abundance, happiness, fulfillment sa bawat area ng buhay mo. Ang ilan naman sa inyo ay pinapangalagaan mo yung relationship mo sa kapwa, sa person mo man ito or kaibigan o katrabaho. Kaya lang nagkakaroon talaga ng salungat na opinyon o kaya kompetisyon. Ang ilan sa inyo, positive ang ibinabalik mo. Kumbaga, kahit na nagkakaroon ng pagtatalo, hindi ka pumapatol. Ang ilan sa inyo kapag may trouble, umiiwas ka, dumidistansya, or ayaw mong ma-involve. Ang ilan sa inyo, nakatatlong cards ka na para sa health, patungkol sa pregnancy. Magiging safe yung panganganak mo at saka ang baby mo. Ang ilan sa inyo sa health ay nakakatulong yung pagdadiet mo o kaya exercise. Kaya maganda yung kalusugan mo. Ang ilan sa inyo sa health, swerte ka kasi binibigyan ka ng sign ng katawan mo na unhealthy yung pangangatawan mo kesa naman sa walang sign. Kaya kailangan mong magpatingin. Para sa ilang single, yung panahon mo sa family mo hindi yan panghabang buhay. Kasi magkakaroon ka talaga ng karelasyon at siya naman yung mas ipa-priority mo. Dalawang cards na yung nagsasabi. Ang ilang single naman nagparamdam yung potential person pero hindi nasundan. Hindi ibig sabihin wala na siyang interest sa iyo. Meron lang siyang kailangan asikasuhin. May mga personal issue siya. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, ang akala mo, yung person mo, wala siyang interest sa commitment, yung pagpapakasal, pero meron. Kasi sa totoo lang, yung person mo, mas lumalalim yung pagmamahal niya sa iyo at affection. Ang last stone ay aventurine. Ang ibig sabihin nito ay yung pag-let go sa mga negative situation at yung matutunan yung mga na-experience para magkaroon ng personal growth. Ituloy ko lang guys na ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung pagtatalo nyo pa ng person mo ang mas lalo nagpalapit sa inyo. Kaya itong bottom of the deck na judgment, ang ibig sabihin ay suriin mo yung bawat sitwasyon at saka alamin kung ano yung nararapat na decision sa mga kinakaharap na problem. Itong the hangman naman ay connected pa rin sa the judgment na sa bagay nakatatlo ka na cards na wag pabugso-bugso sa mga decisions para hindi mo pagsisihan yung magiging outcome. Itong King of Pentacles naman, nakadalawang cards ka na para sa changes at kailangan mo tong tanggapin ano man yung mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Paano mo masusolusyonan or magkakaroon ng desisyon? Base sa mga cards na ito, hindi na nga mabilang yung mga challenges na dumating sa iyo na marami kang natutunan. Kaya yung mga challenges na nangyari sa iyo ang magiging dahilan para magkaroon ka ng tamang desisyon. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 777, a sign that is intimately connected with new opportunities. 303, many opportunities coming your way, and your angels want you to be open to these many opportunities. 555, change is coming, good omen for manifesting, make room.